na mga desisyon po ito ay magdala sa amin sa tagumpay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang umaga po. Tayo po magpapatuloy sa atin ng pag-aaral at sa mga ilang araw pong nagdaan ay pinag-aralan po natin ay nakatatlong talinhaga na po tayo na lahat pong ito ay may kinalaman po sa pagsasaka. At yung tatlo po ay hinango po natin mula po sa aklat po ng Marcos. Yung una ay ang talinhaga tungkol ho sa maghahasik or the parable of the sower. Pangalawa is the parable of the growing seed. Pangatlo po is the parable of the mustard seed. Yun po yung kahapon. Ngayon po ay talinhaga pa rin o parable pa rin ang atin ng pag-aaralan pero hindi po ito manggagaling sa aklat ng Marcos. Kundi kukunin po natin ito sa aklat po ng Mateo. At kagaya po ng dati, medyo related din po ito sa pagsasaka. Kaya lang po ay parang nasagi lamang. Ano? Pero hindi po talagang nagbigay ng detalye kung paano po ang tungkol sa pagsasaka. Ito po naman ay ang parable of the two sons. Ang talinhaga tungkol po sa dalawang anak na lalaki o sa magkapatid. Okay, basahin po natin mula po sa Biblia. Ayan. Matthew 21, 28 hanggang 32. Ganito po sinasabi. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Sabi niya, I will not. He answered, but later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir, but he did not. Okay, next. Yan. Which of the two did his father wanted? The first, they answered. Jesus said to them, Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Verse 32, For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. Yan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang pong mga salita. Yan, titingnan po natin. Number one po, yung mga characters po dito. Ano po, mga tauhan. Number one, meron po diyang a man or the man. Man of the hour. It is the father. Ayan po. Tapos, pangalawa, the first son. Ayan. Yan po yung disobeyed. Sabi ng tatay sa kanya ay pumunta ka at magtrabaho. Kaya sabi ko nga tungkol sa pagsasaka. Kasi inutusan niya yung kanyang anak na pumunta sa ubasan. Ayan. Pero wala po tayong pag-uusapan tungkol sa ubasan, kundi ang pag-uusapan po natin ay tungkol ho sa pagsunod. Ayan. Ito pong unang anak ay sabi, punta ka doon sa ubasan, magtrabaho ka doon. Sabi niya, ayoko, hindi na nagkuhan, ano? So, it was a disobedient son. Pero, ito maganda. Afterwards, siguro nakapag-isip-isip, okay, nagbago isip niya kung for whatever reason, nagpunta at nagtrabaho doon sa ubasan ng kanyang tatay. Ang pangalawang anak, ito naman, mukhang mabait, mukhang masunurin. Ayan, pero hindi pala. Sabi ng tatay sa kanya, punta ka ron sa ubasan at magtrabaho. Sabi niya, sige po, susunod po. Ano nangyari? Hindi nagpunta. Ayan, hindi natin anak sa pumunta. Baka nag-ML siguro o kaya nag-Facebook o baka baka Counter-Strike. O di kaya naman baka nagpunta sa mall. Ano po, hindi natin alam kung ba, pero ang bottom line, hindi siya nagpunta, hindi siya nagtrabaho, at hindi niya ginawa ang kalooban ng kanyang tatay. Yan. Tapos binabanggit din po dyan dalawang klaseng tao, the tax collectors and the harlots. Ano po? Ito pong dalawang ito, yung tax collectors at saka harlots, ito po ay nagre-represent ng mga makasalanan. Ayan. Dito natin makikita maya-maya kung ano po ba ang ibig sabihin niyan. Tax collectors and harlots, they represent the sinners. Okay.
So, yan po ang mga pangyayari. Tingnan po natin ang interpretasyon ng atin ng pinag-uusapan. Okay, interpret po natin. The man, the man. Ayan. The man, ito po ay nagre-represent po sa Diyos. Ayan. It is God who created man. Ayan. Yung the man diyan, yung Father, it represent God who created man. Ayan. So God created man to serve Him. Ano po, yung Father, meron siyang anak upang maglingkod sa Kanya, tulungan siya sa Kanyang bukid, palaguin ang kanilang bukirin, at ayusin ang kanilang kabuhayan. Po, ayan po yung disenyo ng tatay para sa kanya pong pamilya. Ang kanila pong hanap buhay ay doon sa upasan. So siya po ang nag-aayos ng upasan, tapos meron siyang dalawang anak. Gusto niyang makatulong ang kanyang mga anak. Ano po, yan naman po talaga ang trabaho. Ano po, pagka lumalaki na yung mga bata, yan po ay sinasama po natin doon sa bukirin o kung anumang trabaho na mayroon. At yung mga magulang, kalimitan po yan, pagka nagkaroon sila ng isang hanap buhay at nakita nila yung kanilang hanap buhay ay nakakabuhay, nakakapagpaunlad, at kaya pong pagandahin ang buhay. Ang ginagawa po ng mga tatay ay isinasama ang mga anak, tinuturuan kung papaano patakbuhin yung negosyo, kung yan man ay bukid, o ito man ay isang opisina, isang pabrika, whatever na business na mayroon. Ayan, ay ipinapakita sa mga anak kung paano patakbuhin upang ito ay maipagpatuloy, upang sakaling mawala na yung tatay, yung mga anak naman ang magpapatuloy. So ito pong tatay na ito ay inutusan niya yung kanyang dalawang anak upang pumunta roon. Ano po? So ito pong tatay nito, it represents God. Na yung Diyos po na naglikha po sa tao, meron siyang disenyo sa atin, at ang disenyo po sa kanya is to establish the kingdom on earth. Yan. Ayusin ang kanyang kaharian dito sa lupa. At yan po ay may aayos kung ang tao ay makikipagtulungan sa Diyos. Kung gagawin ng tao ang kalooban ng Diyos, ay may establish o may ibalik yung kingdom of God na sinira ni Satanas. Ayan, during the creation, alam naman po natin yung kwento ni Adan at Eva, di ba? Na sila po ay nagkasala, nasira po yung disenyo po ng Diyos, nagkaroon na ng problema. At ito po ang nire-restore po ng Diyos, ang iayusin yung nasirang relasyon, yung nasirang creation, po, sapagkat ang tao ay nagkaroon na siya ng sarili-sariling mga gustong gawin. So, kailangan pong ayusin. So, ito pong yung Father, ayan, it represents God who created man para maglingkod sa Kanya, para ipagpatuloy yung kanyang ay inumpisahan, pagdisenyo niya sa kanyang kingdom. Okay. Pangalawa, ayan, the first son. And ito po, ayan, yung sinabi niya, anak, punta ka doon sa ubasan. Magtrabaho ka. Sabi niya, ayoko, daw pupunta. Busy ako. Kachat ako mamaya. Ayan, magpe-Facebook ako. At busy ako sa Counter-Strike. Saka sa Mobile Legend. Yan. Ano bang uso nga? May bago pa ba ngayon? Yung mga naririnig ko. Okay, busy yung sa mga walang kwentang bagay. Okay, so ano pong nire-represent yan? Ayan, yan po ay nagre-represent ang mga makasalanan, katulad po ng tax collectors, mga harlots o mga prostitute, na ito mga taong ito na sa umpisa ay hindi sumusunod sa Diyos. Na sa umpisa ang kanilang buhay ay mga buhay na labag sa kalooban ng Panginoon. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang makalamang sa kapwa o kaya naman ay para kumita ng salapi. Ginagamit nila ang kanilang sariling buhay para sa sariling kapakanan. At wala silang pakialam sa paghahari po ng Diyos. Wala silang pakialam sa pagtutuloy ng Kingdom of God. Yan, hindi nila po iniisip yan. Para sa kanila, kailangan magkaroon ng pera, kailangan mabuhay, yan. Kailangan maging masaya, anumang bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila, kailangan nilang i-grab yan.
Pag nakakita sila ng mga opportunities para sa kanilang kasiyahan, gagrab nila yan. And so, ang laging kanilang pananaw ay para sa kanilang mga sarili. Wala silang pakialam sa plano ng Diyos sa kanila pong buhay. At katulad po natin, nung araw, ganyan din po tayo. Malamang hindi naman tayo tax collector, hindi naman tayo mga harlot, hindi naman tayo prostitute. But just the same, tayo ay namumuhay sa kasalanan. Wala tayong pakialam sa plano ng Diyos, wala tayong pakialam sa gawain ng Diyos, wala tayong pakialam sa kabanalan, wala tayong pakialam sa winning souls, wala tayong pakialam sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, wala tayong pakialam sa anumang ginagawa po ng Diyos. Lagi nating inisip ay sarili lamang natin. Ayan. Pero, dumating tayo doon sa panahon na makilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng encounter sa Diyos, at nakilala natin ating sarili sa harapan po ng Panginoon, ay nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon tayo ng opportunity na magsisi, talikuran natin po mga kasalanan, at sumunod po sa Diyos. Ayan. Yan po maganda, di ba ba? Ang totoo niyan, marami po sa atin, nasa andun din tayo sa bahagi ng pagiging self-righteous, yung akala natin, ang bait-bait na natin, di ba? Ayaw natin na tayo kinukorek, ayaw natin na tayo tinuturuan, sapagkat maganda ng tingin natin sa sarili natin. Pero dumating yung panahon na makilala natin ang sarili natin, dahil po nakilala natin ng Panginoon, o nakarinig tayo ng salita po ng Diyos, nalaman natin na tayo makasalanan, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay sumunod sa Kanya at nagkaroon na tayo ng pakialam sa paghahari ng Diyos. Nagkaroon na tayo ng pakialam sa kingdom of God, sa plan of God. Ayan, nagkaroon na tayo ng pakialam sa kabanalan. Naintindihan na natin kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Naintindihan natin kung anong masamang tao. Dati kasi ang tingin natin sa masamang tao, yung mga tao na salungat sa atin, masama yun. Di po ba? Yan po, malaking problema sa atin. Pagkasalungat sa atin, masamang tao yan. Pero nung makuhan po natin, ma-realize natin, hindi pala ganun ang plano ng Diyos. Yan, lahat pala ay makasalanan. So ako pala ay makasalanan, kailangan ko magsisi sa aking mga kasalanan at kailangan ko sumunod sa kalooban ng Panginoon. So yan po yung first son na realize niya. Yan. He came to his senses. Parang po yan para yung prodigal son, di ba? Alam na natin yung kwento ng prodigal son. Yan. Sa mga first time na hindi po alam ang prodigal son, yan, pwede natin ikwento sa darating na panahon. Pero basahin po ninyo sa aklat po ng Lucas, andyan po yung parable of the prodigal son. So ganun din po tayo, para tayong mga prodigal son, na matapos tayong pagpalain ng Panginoon ay lumayo na tayo sa Kanya, hindi na tayo sumusunod sa Kanya, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo babasa ng Bible, hindi tayo nagsisimba. Kuminsan man nagsisimba pero wala sa puso natin, wala rin pagbabago, basta lagi ang ating isipan ay para sa atin pong mga sarili lamang. Yan po ang problema noong first son. Pero ang kagandahan niyan, siya po ay na dumating sa kanyang senses. Katulad ng prodigal son, nagbalik siya sa kanyang tatay. Ito po yung first son na tinatawag. Nagbalik po siya, nagsisi, at sumunod sa kalooban po ng Panginoon. Okay. That is the first son. Yung second son, okay. The second son, ito po ang medyo may problema po tayo. Ito yung mga self-righteous people. People who think they are good enough to obtain salvation. People who think their religiosity will earn favor from God. People who are ritually righteous. People who don't want to repent because they thought they have no sin. Naniniwala ako, gusto ko maniwala na sa atin ng mga manonood, wala akong ganyan. Pero kung meron man, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa naman natin. Ano ba ibig sabihin nitong second son na to? Ganito po yan. Habang nagkukwento si Jesus tungkol sa parable na ito, ang kanyang pong mga kaharap ay mga tao na mga religious people.
Ito yung mga nakakaalam po ng Bible, ito yung mga palasimba, ito yung namumuhay sa kabanalan, pero sala po sa standard ng Panginoon. Kaya nga po self-righteous. Ang standard nila, yung sarili nila. Pag ikaw ay katulad ko, tama ka. Pag ikaw ay iba sa akin, mali ka. Yan po mga self-righteous. Ano? Ako ang tama, ako ang basihan, gayahin mo ako para ikaw ay maging tama. Sumunod ka sa akin para ikaw ay maging tama. Ha? At pag mo akong sasalungatin, kasi pag pinalungat mo ako, mali ka. Okay, yan. People who think they are good enough to obtain salvation. Dahil ako'y mabait, dahil ako'y nagsisimba, yan, ako'y gumagawa ng mabuti, ako'y nagbibigay ng limos, ako'y nagkakalob sa simbahan, yan. Ako ay pupunta na sa langit. Yan. Okay ba yan? Bakit to ganyan? Kasi nga po, naturuan po tayo ng ganyan. Yan po ang turo sa atin ng mga matatanda, lalo ng mga magulang natin, di ba? Nung maliit pa tayo, tinuturuan tayo, anak, magbait ka para kayo pumunta sa langit. Kaya naman tayo nagmamabait, ano? Pero, bagaman tayo ay mabait doon sa panlabas na ginagawa, pero sa kalooban hindi pala. Yan po ang problema po ng mga self-righteous people. Na ang kabaitan ay panlabas, pakitang tao. Pero sa loob, ang dami namang mga problema. Ang dami pong mga kalokohang iniisip, ang dami pong mga pinaplano, nagsasalita ng maganda, iba pala naman ang saloobin niya. Ito yung nagmamanipulate ng mga tao. Ayan, yung akala mo'y tumutulong sa iyo, yung pala ay meron pala siyang hindi magandang plano. So, mga self-righteous yan. Ginagamit pa ang Biblia para sa kanilang sariling mga layunin. Okay, so ang tawag dyan po ay that is the second son, the self-righteous people. People who think they are good enough to obtain salvation. People who think their religiosity will earn the favor of God. Yan, yung pagiging religyoso. At yung kanilang mga ginagawa. Yan, yung mga religious people kasi, ito po yung people who are ritually righteous. Ano ba ibig sabihin yan? Yung mga ritual sa church, yung mga practices sa church, ginagawa po yan. Para sa kanila, pag nagawa nila yan, ako ay righteous na at nakuha ko na yung pabor ng Panginoon. Yan. Anumang prayer ko ay susundin ng Panginoon o tutuparin ng Diyos. Yan. Kasi religious ako no? Ayan. Ano ba yung mga religiosity po natin? Pananalangin. Masama bang manalangin? Siyempre hindi. Kaya nga lamang po, ginagamit na dahil ako'y magaling manalangin, ay natutuwa si Lord sa akin. Tama rin naman, kaya lamang po ay kuminsan nagiging pride natin. Yan, Okay, pananalangin, pagbabasa ng Bible, ay, talaga naman, galing magbasa ng Bible. At kuminsan nga, pinapakita pa sa mga tao na siya nagbabasa ng Bible para malaman ng mga taong ito ay religious. Yan po ang trabaho ng mga pariseo at saka mga eskriba. Ano po? Yan yung mga religious leader na nire-rebuke ni Jesus. Nanalangin sila, nagpa-fasting sila, at yung kanilang ginagawa ay gusto nila nakikita po ng mga tao. Ginagawa nila in public places. Isipin mo, doon pa sa kanto sila mananalangin. Ayan, doon sila gagawa sa makita ng mga tao. Tapos, pag sila ho'y nagbibigay ng limos o kawang gawa sa kapwa, ay meron silang kasamang may dalang kuliling. Pag magtitinginan yung mga tao. Ay, si punong saserdote, nagbibigay ng 5 kilong bigas. Bino-broadcast nila yan. Ay, si high priest ay namimigay ng gamot. Yan. Okay. Meron silang meron silang pantawag ng atensyon upang makita ng mga tao na sila po'y tumutulong. Tuwan-tuwa sila pag sila napupuri ng mga tao. Ritually righteous. Ginagawa niya mga trabaho sa simbahan. Nagsisimba palagi yan. Nagpe-pray, babasa ng Bible. Yan. Mga ritual. Ayan. Nag-ministry din yung isa sa church. May ministry din po sa church yan. Pwede sila nagtuturo, pwede naman sila ay kumakanta, pwede naman sila ay nasa mga technicals, pwede sila ay nangangasiwa sa mga pagawain ng church, mga ritual, ano mang mga ritual na ginagawa sa church. Ayan, pwede sila sa opening prayer, closing prayer. Ayan.
mga gawain pong ritual. Kaya lang, ang problema ho dyan, sabi ko kanina, hindi naman masama gawin ng mga ritual. Kailangan lamang po yung puso natin ay naka-align sa kalooban po ng Panginoon. Naka-align ang puso natin sa Diyos. Hindi lang natin binagawa yung mga ritual, kundi yung kalooban po natin ay nagpapasakop sa ilalim po ng Diyos. Ano po? Walang pride, yan, walang self-righteousness. Ito yung mga people who don't want to repent because they thought they have no sin or they have not committed any sin whatsoever. Hindi naman ako masama, mabuti naman ako tao. So hindi ko kailangang magsisi. Yan. Hindi ko kailangang humingi ng tawa dahil ako ay tama. So, self-righteous nga eh. Hindi laging tama. Kasi ang self-righteous, kaya sabi ko kanina, sila yung ang basihan ng katotohanan, ang basihan ng tama ay sarili nila. Pag ikaw iba sa akin, mali ka. Pag ikaw salungat sa akin, mali ka. Ayan, laging sarili. Dapat ay ipinapattern nila doon sa kagustuhan ng Panginoon. Ano po? So, hindi na po yung righteousness of God ang kanilang pinatutupad, kundi yung kanilang self-righteousness. Kaya bakit nga naman sila hihingi ng tawad? Sila yung tama. Dapat yung ibang tao humingi ng tawad sa kanila, di ba? Kaya po yan po ang tinutukoy po ng Panginoon dito. That is the second son. Ayan, second son. Ito yung akala nila, sumusunod na sila sa Panginoon. Kaya sabi nung tatay, punta ka doon sa vineyard, magtrabaho ka. Opo! Ayan. And totoo niyan, sumagot siya, pero hindi niya ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Ito pong talinaga po ito has something to do with doing the will of God. Hindi lamang sa sumasang-ayon sa Diyos, hindi lamang sa kinikilala yung authority ng Diyos, hindi lang sa kinikilala ang Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang katotohanan ng may Diyos, hindi lamang yon. Ang sinasabi rito, ito, kailangan tayo sumunod. Ano po? Kasi yung isa, sabi niya, hindi, ayoko. So, ang tingin na ng second son doon, ay, makasalanan to, suwain dito. Pero, dumating yung panahon, ginawa niya. Bagaman hindi siya sumang-ayon sa inuutos, pero later on, ginawa na niya yung sinasabi, yung kalooban ng Diyos, ginawa niya. Etong second son, sumang-ayon naman. Hindi niya kinontra yung tatay niya, hindi siya nagdabog, hindi na okay sa kanya yon. Pero, hindi niya ginagawa yung kalooban ng tatay. Pero, ang tingin pa rin niya sa sarili niya, ako mabait kasi sumang-ayon ako sa tatay ko. Hindi mo ba? Yan po ang problema po diyan. So, ano pong makikita po natin dito? Ano pong aral na makikita po natin? Yan, bilang konklusyon. Hindi po sapat yung pagsang-ayon natin. Hindi po sapat. Bagaman tama na tayo sumasang-ayon po sa Diyos, kasi hindi man natin pwedeng labanan ng Diyos, pero hindi po sapat yon. Kailangan tayo ay sumusunod din sa Diyos. Kailangan ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Number 1, yung ritual. Yan, religious ritual, ginagawa din po natin yan. Pero hindi yan ang magliligtas sa atin at hindi rin yan nagbibigay ng favor ng Diyos. Tama po, ginagawa natin ang religious ritual, pero kailangan po yung atin pong puso ay in line with God. Hindi, yung kasing ganito po yan. Yung pwede natin gawin lahat ng mga religious ritual, ang puso natin malayo sa Panginoon, ang tawag po diyan ay legalism. Legalism. Hindi, ginagawa ko naman eh. Yan. Maaga ako sa church, nilingkod ako sa church. Yan. Puro lahat masabi natin, ang dami natin yung mga credit para sa Panginoon. Kaya lang yung puso, malayo. Kaya nga po, legalistic. Legal. Pwede nga isang tao ay sumusunod sa gobyerno, pero galit sa gobyerno. Di ba? Pero ginagawa niya yung batas, dahil sa takot maparusahan. Pero ang puso niya ay galit sa batas. Yan. Parang wala ka choice kundi sumunod. Hindi ganon ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, yung pagmamahal natin ay kasama. So, habang ginagawa natin ang religious ritual, yung puso natin ay kaayon din sa Panginoon. At dito makikita po natin na lahat po ay makasalanan. The first son and the second son, both of them are sinners. Number 3 na tayo.
Both of them are sinners, ano po, at kailangan pong magsisi. All have sinned. Sabi po sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yung first son, obvious yun, nagkasala. Sumalungat siya eh. Obvious. Pero, na-realize niya na siya nagkamali, kaya siya po ay nagrepent, nagsisi at sumunod. Kaya sabi po ng Mark 1:15, kailangan natin na magsisi sa ating pong mga kasalanan. Repent. Ayan, ayan. The kingdom of God is at hand. Repent. Ayan, ang sabi po ng Panginoon. Mark 1:15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Okay. So ito pong first son, na-realize niya makasalanan siya, nagsisi siya, sumampalataya at saka sumunod. The second son, dahil nga hindi siya naniniwala na siya yung makasalanan, hindi siya kasama doon sa all have sinned. Hindi siya kasama doon sa all have sinned, kaya hindi po siya magsisisi. Ano po, kaya yung repent, ayan, and believe in the gospel, hindi niya po gagawin. Bakit? Kasi naniniwala na siya na he believed in the gospel. Naniniwala siya na siya naniniwala sa gospel. Ang problema nga lamang, hindi niya po ipinamumuhay. So, malaking problema po yan. At marami po sa atin ang kuminsan biktima po ng ganito pong mga kaisipan. Na ang problema po diyan, hindi natin naman namamalayan na ganyan po tayo. Yan po. Kaya po marami ang nabibiktima niyan, hindi nila po alam. At kahit po naman ako'y dumaan din po sa ganyan. Bakit? Ako po talaga pong laki na rin po ako ng simbahan. Laki po ang Sunday school. Ako po'y nagising na aking pong mga magulang ay nagsisimba. Lagi ako sinasama sa simbahan. Yan. At tingin ko ako'y kabait-bait na. Tingin ko ako'y pupunta na sa langit. Ayan. Tingin ko ang mga tao ay masasama. Ako lang ang mabait. Sino sa inyo? Taas ang kamay ng mga katulad ko. Ayan. Yung ba? Ang tingin sa sarili ang bait. Tapos ay lahat ay mali. Ayan. Ang basihan ng kabaitan ay sarili, hindi yung Bible. Ano ho? Kaya po, dami po na nabibiktima po ng ganyan. Parang ano yan eh. Yung ganyang mga self-righteous, ganito po yan. Parang bad breath. Di mo ba? Alam niyo ba yung bad breath? Yung bad breath, alam na ng lahat ng tao, ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Hindi ba? ang pakiramdam mo, lahat ng tao sa palibot mo, bad breath. Ayan, ikaw lang ang hindi. Pero ang totoo, ikaw lang ang bad breath, sila hindi. Ganun po mga self-righteous. Ano po, mga self-righteous. Ang tingin sa lahat, sila makasalanan, ako lang ang tama. Kaya kailangan natin talagang evaluate ang ating buhay. Evaluate natin mga sarili natin. Baka tayo katulad po ng second son. Ano po na siya, sige po, susunod po, pupunta po ako. Ayan, hindi naman nagpunta. Pero sa kabila ng lahat, proud pa rin siya. Okay. Kaya man, okay. Kaya sabi po rito, verse 31, which of the two did the will of the Father? Ang tanong ni Jesus ngayon, sino sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng tatay? Di sabi ng mga tao, di yung first, kasi siya yung sumunod. Ano sagot ng Jesus? Yan, assuredly I say to you, the tax collectors and the harlots enter the kingdom of God before you. Mas mauuna pa raw pumasok ang mga makasalanan, ang mga tax collectors, ang mga prostitutes, ang mga kriminal, mga mamamatay tao, mga magnanakaw. Siyempre, kung sila ay magsisisi. Bakit? Sila po kasi dahil obvious ang kanilang kasalanan, ang dali nilang ma-realize yun. At sila'y nakakapagbalik loob sa Panginoon.
kaysa po doon sa mga religious leaders na binabanggit dito po ni Jesus na dati nga, dahil nga po ang tingin nila sa kanilang sarili ay banal na, nagpapatuloy sila sa kanilang mukhang tamang ginagawa. Para sa kanila, tama yon, pero sa harapan po ng Diyos ay mali. Kaya sabi nila, yun daw mga makasalanan, mas mauuna pa. Kaya pagpunta ho natin sa langit, ay makikita natin at magtataka tayo, ang sama-sama ng buhay ng taong itong makasalanan to. Loko-loko ito nung nabubuhay pa. Bakit dito sa langit ito? Ayan, baka ho, sabi yan, ba't ito ang bait-bait na sa impyerno? Ba't ganun, baliktad? Kasi nga, napatulad ho yan doon sa second son. Sabi ito, for John came to you in the way of righteousness and you did not believe him. But tax collectors and harlots believe him, and when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Di ba? Sino ba nagpabaptize kay John the Baptist sa wilderness? Sino ba nagpabaptize doon? Hindi mga makasalanan. Yung mga Pariseo at Escriba, nagpunta ba doon? Yeah, may nagpunta, pero hindi sila nagpabaptize. Hindi sila naniwala sa message ni John. Pero yung mga makasalanan ay nagpabaptize sila, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. So, ganito po, yung ating pong mga mabubuting gawa, mabuti ho yan, kasi mabuting gawa niyan. Pero, hindi po yan sapat upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin ng pananampalataya, kailangan natin ng pagpapakumbaba, po. Hindi na natin kailangan maging obvious ang ating pong mga kasalanan. Sapat na lang sinabi ng Panginoon, all have sinned and fall short of the glory of God. Sapat na yun upang malaman natin, baka pala yung makasalanan. Kasi ang aking batayan ng kabanalan ng sarili ko, hindi po yung Bible. Kaya dito po, makikita po natin, at magiging maliwanag. Hanggang hindi nababago ang ating pananaw sa buhay po natin, ipagpapatuloy lang natin yung akala natin tama. Pagpapatuloy natin lang yung akala natin tama. Isang magandang halimbawa dito si Apostol Pablo. Si Pablo po ay Pariseo. Siya po ay religious leader. Siya po ay nakasunod sa kautusan. At wala kang makikitang anuman, hindi mo matetrace sa kanyang buhay na meron siyang nilabag na kautusan. Nagawa niya lahat yun. At ipinagyayabang niya, ipinagmamalaki na yun. Pero nung magkaroon siya ng encounter sa Panginoon, nung makilala niya si Jesus, ano sabi niya? Lahat ng ito ay tinuring kong basura. Yung aking ipinagyayabang na pagsunod sa kautusan, basura pala yan. Hindi nakatulong. Mga ritual, religiosity, at saka ritual righteousness, hindi pala mahalaga po yun. Hindi nakatulong sa kanya. So, nang makilala niya ang Panginoon, nagpakumbaba siya, kinilala niya si Kristo na Panginoon at tagapagligtas, sumunod siya sa kalooban po ng Panginoon, at ilakaran niya ang plano ng Panginoon with all humility and submission to God. Hindi na niya pinanghawakan yung kanyang mga accomplishments, yung kanyang mga bagay na pwede niyang ipagyabang, tinanggal niya lahat yun. Makakilala lang niya na mas malalim pa si Kristo. Ma-enjoy niya yung fellowship with God. Tinanggal niya yung kanyang mga credentials. Ayan, yung mga hinahangaan ng mga tao sa kanya, tinanggal niya lahat yun. At siya po ay buong pagpapakumbabang sumunod po sa Panginoon. Ito po ang ating pong kailangan po. Kailangan po. Hindi naman natin kailangan maging prostitute o maging tax collector. Sapat na ma-realize po natin na yung ating self-righteousness ay humahad lang sa atin para tayo magtutong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin talaga po magpasakop sa Diyos. Kilalanin tayo makasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at magpatuloy sa pagsunod sa ating pong Panginoon sa pagtupad ng kanyang kalooban sa ating pong buhay. Tayo may manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan. Salamat po sa mga salita mong amin pong napagbulay-bulayan. Dalangin ko po, Panginoon, maging maliwanag po sa amin, makita namin pong mga pagkukulang, mga kasalanan, at wag po kaming madaya ng kaaway na itinatago sa likod ng aming pagiging relihiyoso ang kabanalan at ang
ng yung mga kasalanan po namin. Akala namin, Panginoon, ay sapat na yung ginagawa namin. Akala namin kapag hindi kami nangaargabyado ng tao ay okay na yon. Akala namin kapag kami nagsisimba, nagpe-pray, nag-offering, akala namin ay sapat na yon. Bagaman yun may magandang gawin, pero hindi yun po nagbibigay ng magandang relasyon sa inyo. Ito yung tamang pananampalataya, pagpapakumbaba, pagpapasakop sa inyo, at ang pagsunod sa inyo, paggawa ng inyong kalooban. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito. Dalhin niyo po kami sa malalim na pagsunod at pagpapasakop sa inyo. Upang sa gayon, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluhuran at magkaroon ka ng kagalakan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, kung meron kaming mga viewers ngayon na na-realize nila na yung kanila pong ginagawa sa inyo kulang, ay dalangin ko po, dalhin niyo po sila sa pagpapakumbaba sa inyong harapan. At pagsisisi sa mga kasalanan, pagtalikod sa mga ito, at ang paglalakad ayon sa inyong pong kalooban. Maraming salamat po. Puri ka namin pinasalamatan at patuloy na maasan, marami ka pang mga dakilang bagay na ituturo sa amin. Salamat po, ito po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon sa bawat isa. Bukas pong muli, tayo po ay magkakasama-sama na naman, alas 8 hanggang alas 9 po ng umaga. Ayan, i-share po ninyo at pag-invite po ninyo sa iba po ninyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na gusto ninyong ma-bless. Kung kayo po yung na-bless, siyempre, share natin yung blessing natin sa iba. Ayan. Okay? So, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Abita Calanog ng Malabag Community Bible Church. Patuloy na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula.